Ang poison arrow ay negative energy na umaatake o puputol o nagkakat siya ng good energy. Pwedeng also killing breath o killing energy ang poison energy na nagmumula sa matatalim na mga angulo, mga angles, mga sharp edges mula sa structure sa inyong paligid o mga taong kaganapan na madalas na nagpaulit-ulit na nangyayari o negative energy sa inyong lugar, sa inyong vicinity. So, hi! Ako po si Master Hans Kua at narito naman ang isa na namang Feng Shui tips mula po sa pinaka-pinagkakatawalaang The Real Feng Shui Expert. Pure-blooded Chinese na nag-aral and more than 10-20 years na of daily happy, satisfied mga clients natin. Kaya naman muli po bago tayo magsimula ang Feng Shui, ang mga lucky charm, mga sinasabi o mga services ni Master Hans Kua ay walang guarantee, walang promise. Kung hindi, ito po yung mga pandagdag swerte lamang. Ang Feng Shui is sangkap, ingredients lang po tayo para mas lalo maging mas tagumpay ang buhay natin dahil kayo pong gumagawa ng swerte nyo po dahil nasa inyong mga kamay nakasalalay ang inyong tagumpay. Alam niyo ba, ang poison arrow, ano ba itong poison? Poison is, alam niyo naman, poison arrow is yung, ito yung negative energy sa bahay o sa lugar, sa tindahan natin. Marami tayong mga Feng Shui na pwedeng topic about sa Feng Shui arrows. May mga cures o mga lucky charms tayo. Pwedeng crystals, mga lucky charms na pwede nyo i-display pang cure sa mga poison arrow. Maaaring pahinain ito ang mga lucky sa bahay niyo po. Kaya itong poison energy na to ay kailangan ma-cure. Kailangan ma-check natin para magkaroon po ng magandang swerte sa pera, sa swerte sa family, at sa kalusugan. Ang mga poison arrow ay either nasa harapan mismo ng front door, sa main entrance, sa bintana, yung mga tumbok, yung mga locations sa likod mo, o sa bahay mo, sa kwarto nyo. Yan yung example ng mga poison arrow. Yung mga sharp edges, kanto, sa katabing bahay, yung mga bubong ng bahay nila, yung mga poison arrow. Yan yung mga prominent na poste sa corner or sa main transformer malapit sa bahay yung poison energy yan. Yung mabangis na energy siya, ng negative energy siya, nakatapat o kahanay ng bintana o ng bahay o ng pintuan ng bintana ng bahay mo ay also mga poison energy. Kung ang main door o kabilang bahay ay ng building ay naka-align sa main door nyo, magkatapat na pintuan, also may mga poison energy yan. May mga elements na pwede natin gamitin panangga o pang-cure sa mga poison arrow na nakaturo sa inyong location. Pwede tayo maglagay ng mga energy, mga cures po dyan, pang-cure yan ng mga poison arrow. Alam niyo ba ang poison arrow? Lagi ko na po Feng Shui sa mga bahay. Pagtingin ko sa bahay, may mga client, may mga pasyente, may mga family members na may cancer. Naghiwalay mag-asawa. May sakit ang tatay, may sakit ang anak, o may sakit ang nanay, may sakit ang family members, o nababankrupt, o naghihira, o nidiswerte sa buhay, sa negosyo. Kaya importante na i-personal nyo imbitahan si Master Hans Kua para mag-Feng Shui ng bahay ng tindahan nyo po para ma-check natin. Ito masasabihin natin ay pandagdag o mga cures lang pero specific pa rin. Maganda pa rin na personal na magpunta si Master Hans Kua dyan para ma-cure natin ang mga negative energy. Kung north direction ang gagaling ang poison arrow, pwede ka maglagay ng mga pile of earth element. Maglagay ng mga earth element para ma-deflect itong tinatawag nating poison arrow coming from north. If the poison arrow is coming from south, pwede ka maglagay ng mga water element naman, water feature, para ma-cure o ma-subdue po ang mga south element na mga mula sa south. Sa south, pwede ka maglagay ng fountain dyan. Sa north, pwede ka naman maglagay dyan ng mga crystals. Kung southwest or northeast sector naman po magagaling ang poison arrow, pwede magtanim o maglagay ng mga lucky plants, mga halaman, sa may bintana naman sa pintuan. Kung southeast or east naman, pwede ka yung door mo, pwede ka maglagay ng mga food dogs, na mga bakal o mga brass element. Sa food dogs, mabibili yung mga lucky charm na yan sa tindahan ni Master Hans Kua. Pwede yung 6 rod na wind chime, pang cure din yan kung ang element energy na to ay galing sa southeast or east. Kung west or northwest naman, manggagaling ang mga killing energy na to, pwede ka maglagay ng bright light ilaw o kaya mga red color sa mga crystals sa west or northwest sector. Kung ang poison arrow naman po, ang mga poison arrow ay mga pumuputol siya sa mga directly affecting yung mga health natin. Ang Sachi ay umaatake o pumuputol ng good energy, also known as the killing breath o nagmumula dito ang mga negative energy. Kaya naman kailangan natin ma-cure ang mga Sachi na ito. Ayan po ang mga ilan sa mga cures natin, elemental cures natin sa mga tinatawag nating mga killing chi or Sachi. For more, mas comprehensive na advice, personal kayo pumunta o personal nyo papuntay si Master Hans Kua
for feng shui ng bahay, ng tindahan, ng negosyo. Importante ma-cure natin, ma-deflect natin, maalis natin ang poison arrow o sachi or killing energy sa bahay, sa lugar, sa tindahan nyo po. Text nyo po ako 0922-829-0382. Ito po ang aking video and kita-kita tayo sa mga next video ni Master Hans ko. Have a great day and see you soon.